makapal na record ko. Tapos a-attend ako ng training, isusulat ko po yung mga importanteng bagay na aking natututunan sa training. Ganon din po tayo, no? And then, manatili po tayong naka-off mic naman lahat. Pwede po tayo mag-participate pag may sinabi yung ating speaker na i-type niyo dyan sa ating chat box. And listen very well po. Ituring yung parang ginto ang training, ang knowledge. Kasi dyan po tayo mag-uumpisang kumita kapag tayo po ay natututo. So I guess pwede tayo mag-umpisa. 58 participants na at ready na ang lahat. So let's all welcome our speaker tonight. Isa talaga sa pinaka-mentor din ng ating team and I am very thankful kasi isa po talaga siya sa nag-guide, nag-a-advise po sa akin personally at nag-a-advise para sa buong team, nag-share ng kanyang knowledge, diba? Thankful ako sa ating speaker tonight kasi kumbaga hindi siya madamot. Pwede naman yung team niya lang yung i-train niya. Pero bakit all of us po ay tinitrain niya at tinuturuan niya. So let us be thankful at i-grab po natin yung opportunity na mapakinggan yung mga knowledge na ituturo, ibabato po niya sa atin. Okay po ba? Makinig po tayong mabuti. Ayan, 60 participants na. Sa ating 60 participants tonight, i-absorb natin lahat ng ating matututunan. Okay po? And welcome na po natin yung speaker natin for tonight, no other than the Grand Upline of BDE Conquerors, Mr. Ezekiel Bautista. Coach, pasok po. Okay po. Good morning sa lahat. Malapit na po ang eleksyon. Okay, so wag niyo pong kalilimutan sa inyong balota. Okay? So alam natin, maraming salamat ulit. Palakpakan natin si ating upline, Joanna. Palakpakan natin. Dito, di ba? Marami akong audience dito sa paligid. Kaya yun, talagang nagbigay talaga siya ng oras para i-introduce pa ako. So maraming salamat sa iyo, upline. Ngayon, sa atin naman lahat na nandito, tayo ay mayroong 50 o 60 participant. So, ang mahalaga, nandiyan kayo. Bakit? Kasi yung ating pag-uusapan ngayon ay parang nagiging problema ng marami. Okay? Paanong problema? Ito yan. Kasi normal lang, laging binabanggit sa NDO, sa 5 fingers, na lagi tayong mag-goal set. Magbigay ng goal. Goal setting o yung mga gawa tayo ng dream list, ganyan. O kaya mga dream board. Lagi namang itinuturo yan. Yun nga lang, ang tanong nga lang dito, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon, meron ba ritong meron talagang dream board o dream list? Type mo nga yung yes kung meron kang dream list o dream board. Kasi nandun yung goal mo eh. Type nyo nga, yung meron na talagang existing na meron kang goal. Kasi itinuro na yan ng madalas sa ating NDO, itinuro na yan na madalas sa ating 5 fingers. So, yun, meron, no? Yan, yes. So, salamat kay Determinado Raymond. Vida Conqueror Sinaida, meron siya. Maraming salamat sa inyo. Okay, no? Kay Sheila May, yes din ang sagot niya. At halos ang marami, ang sagot nila ay yes. Lahat ay may goal. Okay, yung iba, maaaring nahihiya. So, huwag kayong mahiya. Kailangan participate tayo mga partner kasi una ang kausap natin dito ay hindi naman mga guest o invite. Kayo po ay distributor na. Mahalaga sa inyo ay talagang nagpa-participate. Lalo na ang ating pong galawan sa Team Conqueror, team effort. Pag kumilos si upline, dapat kumilos ka din. Pag kumilos ka, dapat kumilos yung iba. Sa isang simpleng paraan, nagsalita, nagtanong, sinabi, sumagot ka, yes or no, sumagot ka naman. So, dahil dyan, talagang bagay na bagay ka sa Team Conqueror. Okay? So, yun yung ilang bagay. Kasi pag-usapan natin, ba't nga ba laging sinasabi, gawa ka ng mag-goal set ka, pero hanggang goal setting lang ang nangyari. Ano nga ba talaga ang problema? Sino ba problema? Si upline ba? Ang company ba ang problema? Sino? Crossline? O sarili mo ba? Ano ba talaga ang problema? Alamin natin yan. Pangalawa, pag-uusapan din natin ngayon, ano nga ba ang paraan para magtuloy-tuloy? Halimbawa, nakita mo o nung downline mo yung goal. Nakita niya ngayon, umusad siya ng konti pero huminto na o kaya bumagal. Ano ba talaga nagiging problema? Paano siya talaga bibilis
o magtutuloy-tuloy sa kanyang journey papunta sa kanyang pangarap o sa goal niya. Okay? So yan ang mga pag-uusapan natin, mga partner. So hindi naman ito ganun katagal pero ganito ito kaimportante. Bakit? Una, bare month na. November na bukas tapos December. 2 months na lang tapos na 2021. Alam natin na nang nakalipas na taon, lahat tayo nanalangin nagdasal, bigyan mo ako ng masaganang bagong taon. Okay? Yung iba naman, may mga New Year's resolution, may mga tumalon-talon pa, maraming paniniwala, bumili ng mga bilog-bilog na prutas dahil ang tingin niya talaga, eto na yung swerte niya. Okay? Pero ano nga ngayon? Ngayon ay October na, patapos na. Nandun na ba talaga yung sinabi mong goal na i-achieve mo noong 2021? Good news, natagpuan natin si Phil Tycon. Meron pa tayong 2 months. November, December. Ngayon, paano natin maximize yung 2 huling buwan para talagang makuha natin yung ating pangarap? Okay? So yan yung mga pag-uusapan natin. So i-share screen ko na mga partner. Okay. So ang mga pinag-uusapan natin dito ay patungkol sa pangarap nating lahat. Okay? Ibig sabihin pangarap nating lahat tayo ay may gusto na makuha ang pangarap natin. At alam natin, ang pangarap natin, merong long term, may short term. Merong nga medium term pa. Okay? Na yung short term, yun nga ay kung pag-aaralan natin, okay, no? Ba nagdoble yan? Okay. So, yun. So, meron tayong short term, meron tayong long term. Okay. Yun. So, ngayon ay pag-usapan natin ang reality mula nang tayo ay pumasok sa Phil Tycon. Okay, ano ba ang reality na nangyari? So, yan ikaw. Nang pumasok ka sa Phil Tycon, fresh na fresh. As in, wala ka pang income, wala ka pang direct referral bonus, wala ka pang pairing bonus, unilevel. Ang meron ka lang ay naniwala ka kaya nag-starter package ka o ikaw ay nag-VIP. At yan, sabi ni upline mo, lista mo na lahat ang pangarap mo at kukunin natin lahat ang gusto mo. Okay, so may nakita ka na malapitang goal. Yung kulay pula na na flag. Malapitang goal. Nakita mo ba yung goal mo na malapitan? Ngayon, tayo bilang distributor, may kanya-kanya tayong gusto. Sabi nga, walang basagan ng trip. Di ba? Ibig sabihin, yung iba ang gusto lang 2,000 isang linggo. Yung iba gusto 5,000 isang linggo. Yung iba, 100,000 isang buwan. So, iba-iba. Merong goal na pera, may goal na bagay. Ang short term niya daw ay bagong gadget, bagong cellphone, gagamitin niya sa online o gagamitin ng mga anak niya para sa pag-aaral. So iba-iba tayo. Okay? Pero syempre, short term yan o long term, cellphone man yan o kung ano man, sabi nga, money involved. So alam nating money involved. Given yan. Walang libre. Sabi, libre ang pangarap. Libreng mangarap pero hindi libre ang pangarap. Kasi lahat yan may presyo. Bahay may presyo, kotse may presyo, education may presyo, savings may presyo. So lahat yan may halaga. Diba? As in presyo kung dollar man yan o peso o dinar o euro. Okay? Lahat yan may price. Ngayon, ito na ang maganda. Nang pumasok ka sa Phil Tycon, nabuhay ang pangarap mo. Excited ka. Wow, ito na. Dahil nakita mo yung iba, lalo na yung mga huli ng pumasok, nakita mo na may nag-milyonaryo na, marami na. Meron nang naglabas ng mga sasakyan, merong bahay. So ibig sabihin, talagang yung possibility, makukuha mo yung goal mo dito. Yun nga lang, eto na nga, sumali ka na. Pero ang tanong, ba't ka nakatayo lang dyan? So dapat may gagawin ka, hindi mo lang tatanawin yung iyong short-term goal. Pero ang totoo, bukod sa short-term goal, meron kang long-term. Ayun, hindi lang long, nasa taas pa. Oh, parang bundok na merong may yellow-yellow pa dun.
Ibig sabihin, medyo mas may sakripisyong magaganap dito sa long-term goal mo. Pwedeng 4 to 5 years. Ang ano niyan, ang distance mula ngayon papunta dun sa long-term goal mo. Pero ito ang tanong ko mga partner. Merong long-term, may short-term. Meron ka ba talagang goal? Sabi mo kanina, yes. Sige nga, i-type mo nga dyan yung isang short-term goal mo. I-type mo lang ngayon. Ano yung short-term goal mo? Okay, hindi ka namin pagtatawanan kung rocket ship yan o helicopter. Short-term na helicopter, no? Ano yan? So sige, lagay mo lang, i-type mo. Participate po kayo. I-declare mo ano yung short-term goal na gusto mo. 1 year from now. 1 year from now o kaya 6 months from now. So parang walang naglilista, walang nagsusulat. So yan yung isang problema natin. Okay, meron dito ma-paid ang bahay. Short term yan okay lang yan. Kaya yan, kaya. Lalo na kung si Coach Joanna sasagot niyan, di ba? Pero yun ang isang problema, di nakikinig kayo sa akin ngayon. Alam mo, merong short term pero hindi mo maisulat. Okay, meron na, may nagsulat na, si House and Lot, panggatas. O yun, short term yung panggatas, House and Lot yung long term. 100,000 a month, financial freedom, malawak yan, no? Financial freedom. Kasi hindi natin alam magkano. So ang kailangan nating goal is specific. Tukuyin mo kung magkano. Tukuyin mo kung cellphone, anong cellphone. Ito, 100,000. Okay yan. Yan ay maaring short term ni Joyce, di ba? Ni partner Joyce. So sige, sulat nyo. Kasi wala tayong pag-uusapang training kung hindi nyo nga maisulat sa ating chat box yung ating short term. Okay, ito, pambigas. Okay. Okay yan, sulat nyo. Sulat nyo ano yung short term nyo. Kasi nga, gaya ng ikaw maglalakad, wala kang direksyon, umpisa pa lang. Kasasali mo pa lang sa Philtycon, matutunganga ka lang kasi hindi mo alam saan ka pupunta. Debt-free, malawak yan, malaki yan. Depende sa laki ng utang yan. Ha? Pero okay lang, at least nagsusulat kayo. Sulat nyo pa, short term, at saka long term. Pagsamahin nyo na, sulat nyo. Ano pa? Monthly, 30,000. So yan si partner Esterlita. Okay, sino pa? Short term at long term. Nasa Philtycon ka na, ilang buwan ka na, hanggang ngayon, lutang ka pa din. Hindi mo alam kung ano talaga gusto mo. Yun ang problema. Kaya magugulat ka, 1 month, 2 months ka na, wala ka pang income. O kaya may income ka maliit kasi hindi mo talaga alam ang gusto mo. Okay, ito, sasakyan. Okay, anong sasakyan, di ba? Ano pa? 50,000. Okay, 50,000 pesos. Okay, sino pa? Ilan kayo? Ang dami nyo, 70. Parang nakita ko lang nagsulat, 20. 20 lang talaga may goal. Di ba? Kaya mangyayari, tatapusin mo lang yung training pero matatapos lang ito na wala pa din. Alam mo yung pangarap parang bubbles, bula. Yung hinihipan, yung mga bubbles na isa-isang pinuputok lang. Pinutok yung house and lot, pinutok yung kotse, pinutok yung 50,000 pesos. Lahat. Natapos yung training, ganun lang ang nangyayari. Kaya yun yung una kong sinabi, yung caption natin. Bakit marami nagsabi meron siyang goal pero hindi talaga niya nakukuha? Kasi yung goal niya nasa isip lang. Hindi nga niya maisulat kung ano eh. Di ba? So ano ang punto ko mga partner? Meron talagang dapat na isulat ka. Mag-usap kayo ni upline. Pwedeng kinausap pa ni upline. Ano talaga gusto mo? Alam mo ako personal, pag alam ko kung ano gusto nung kagrupo ko, alam ko kung saan ko siya dadalhin. Gusto mo pala sa Cubao, tayo sa Cubao. Kasi pag dinala kita sa Alabang, Cubao ang gusto mo, galit ka pa sa akin. Pinasyal na kita, galit ka pa. Inakay na kita, ginay na kita, masama pa loob mo. Bakit? Cubao ang gusto ko, dinala mo akong Alabang. Ang layo nito, apply, hindi ko to feel. Diba? Pero kung alam ko kung saan mo gusto, dinala kita, hindi tayo maghihilahan. Hindi ka makakaladkad o hindi ka sasama ang loob sa akin. Hindi, sabi kasi yes upline. Oo, yes upline, pero masama pa loob mo sa akin, gusto ko lang naman ikaw natulungan. So kailangan klaro. Kaya kung ikaw ay downline, gusto mong tulungan ka ni upline mo, kahit di kanya tanungin, sabihin mo, upline, ito yung mga goals ko. Pasa mo sa kanya. Kung pansinin niya, salamat. Kung hindi, ang mahalaga, dineclare mo na. Kasi alam mo, may isang number 1 tayong upline, ang Panginoon. Kita ng Panginoon yung gusto mo. Pwede mong sabihin, hindi, alam naman niya lahat ang pangangailangan natin.
Kung alam ng Diyos lahat ang pangangailangan natin, ba't ka pa niya sinabihang magdasal? Ba't kanya pa na sinabihang manalangin? Alam na pala niyan lahat. Kasi iba pag hiniling mo, iba pag sinabi mo. Yun ay sa totoong lalong mataas na apply natin. Yan ang Panginoon. Pero yung apply mo mismo na tao, kung tulungan kanya, salamat. Kung hindi, ang mahalaga, sinabi mo sa kanya. Di ba? Kasi yun yung teamwork. Yun yung teamwork natin. Okay? So alam ko yung short-term goal mo, alam ko yung long-term goal mo. Kung tutulungan kita dyan, ako nang bahala. Kung hindi kita tutulungan, ako rin ako bahala. Pero ang mahalaga, dineclare mo na. So klaro po ba yun? Sinasabi ko yan, hindi lang sa'yo. Sinasabi ko yan para gawin mo din sa grupo mo. Kaya ang totoo, kami po nagpaalam sa ating upline na kung sakali, baka Wednesday, 6 to 8, meron kaming training. Kasi 8 o'clock naman yung 8 o'clock naman yung business preview sa main. Kaya yung 6 to 8, baka may training kami. Ang isa lalong uupuan namin, hindi yung lista mo yung goal mo, pasa mo sa akin bukas. Hindi, upuan natin ano yung gusto mo. Kasi kaya hindi talaga kaya yung tao mo nawawala kasi lumipas ang isang buwan, hindi mo nga nag-goal setting yung tao mo. Lumipas ang 2 buwan, hindi kayo nag-usap ano gusto niya. Kaya magulat ka, nawawala siya. 3 weeks lang, wala na siya. Hindi na siya uma-attend. Kasi pinasali mo lang siya. Naging kagaya siya nito, yung kanina. Nakatunga nga lang. Di nga niya alam saan pupunta eh. Di ba? Ikaw ang nakakailam, ikaw ang apply. Okay, so alam mo na short term at ang long term na goal. Ngayon, kung alam na, ito na ang gagawin. Paspas tayo, partner. Short term man yan o long term, paspasan natin. Kasi ito yung negosyong mas madali pag binilisan, mas mahirap pag dinahandahan. Success loves speed. Hindi dahil short term, babagalan mo short term lang naman yan Yung short term, dapat nga, mabilis mong makuha kasi short lang yan, maliit lang yan. Akalain mong maliit lang, tinatagal mo pa. Kumbaga parang ganito, sa kanto lang ang punta mo, 1 linggo ka pang naglakad. Ano ba yan? Kanto lang, kalapit-lapit, ilang metro lang. Di ba? Dapat may mga first achievement, mga first stages na narating ikaw o yung downline mo. Pero paano mo nga siya madadala kung hindi mo nga alam saan niya gustong pumunta? Inuulit ko, ang bagong downline, gaya ng baby. Walang alam yan. Libang dati ng networker yan na pumasok. No? Minsan nga, hindi mo na yan kakausapin. Tatakbo na lang yan Kasi meron na siyang malinaw na goal. Short man yan o long. Pero kung yan bago, as in bago, new blood, kailangan mo siyang igay. At pagka malinaw na, partner, paspas tayo. Okay? At yun ang number 1 na dapat na bantayan natin. Yun lang. Okay. Yung number 1 natin, goal. Okay. Okay. Habang naglalakbay tayo, papunta sa goal natin, merong short term, may long term. Pero ito, teka lang mga partner. What if yung short term magkalihis ng long term? Hindi pwedeng ganon. Pag yung short term at yung long term magkalihis, hindi yan isang kumpanya. Baka ibang kumpanya yung isa. Diba? Kaya hindi mo makuha yung pangarap mo, 2 kumpanya mo na tinatrabaho o baka 3 pa. Kailangan isang kumpanya lang. Sabi nga, kung gusto mong humuli ng rabbit, 2 yan, 3, gusto mo sabay-sabay hulihin, wala kang mahuhuli. Pag tayo papunta sa ating goal, kailangan kung short term, yung dinaanan mo, dun din papunta yung long term. Kaya yung vehicle nating Philtycon, kung nasa Philtycon ka na, diretso lang. Nandun ka na sa short term. Kunin mo na yung short term. Ano yung 50,000? Ano pa yan? Gadget ba yan? Ano pa? Ano pa gusto mo? Ikarga na natin. Ikarga na natin lahat yung mga short term. Diba? Di nasa short term na tayo. Ano gagawin? U-turn? Mag-U-turn tayo kasi nasa kabila yung long term. Hindi. Diretso lang. Tandaan natin, pag nagbabiyahe tayo, ang pinag-uusapan dito, money, effort, at time.
gugugol ng oras yung marami pasikot-sikot. Kailangan isang direksyon lang. Okay? Isang behikulo, isang direksyon. At pagka meron kang upline o meron kang downline, kukunin niya raw yung short term sa ganito at kukunin niya yung long term sa ganito, payuhan mo na, partner, baka lalong wala kang makuha. Kahit yung short, hindi mo makuha. Kahit yung long, hindi mo makuha. Kasi wala kang direksyon. Okay? Kailangan meron kang specific na goal at may malinaw na direksyon para talagang makuha natin ito. Isang kumpanya para makuha ang mga pangarap. Okay? Ngayon, ito ang maganda sa PhilTycoon. Yung long term, pwedeng maging short term. Yun yung advantage natin. Bakit? Kasi nakita natin may nakagawa. Paano ko sinabing may nakagawa? Nagawa ni upline eh. Yung mga dati, pag naglista ka ng dream list, yung house and lot, 4 to 5 years, nagawa niyang wala pang 1 year eh. Yung kotse o sasakyan na mga 2 to 3 years bago mo makuha, nagawa niya nga, months lang eh. 3 months. Di ba? So ano ibig mong sabihin? So hindi mo na kailangang mag-U-turn o mag-short term tas long term na magkalihis. Ibig sabihin, sapat yung isang kumpanya para makuha mo yung pangarap mo. Sapat yung isang PhilTycoon para kunin mo yung goals mo. Short man yan o long. So wag mo nang gawin na kukunin ko yung short term sa isang kumpanyang A at yung isang long term kukunin ko sa kumpanyang B. So walang ganun. Kunin mo lahat sa PhilTycoon kasi pwede mong makuha. Yung tinawag nating Millionaires Club, hindi naman nila nakuha yung 500,000 sa company A tapos yung 500,000 company B pinagsama Millionaires Club. Hindi ganoon. Yung Millionaires Club natin, nakuha lahat yun. Yung income na million sa PhilTycoon. Ibig sabihin, kayang i-provide ni PhilTycoon para makuha mo yung goal mo. Kaya walang atras, walang lihis, diretso lang tayo at bilisan natin. Kasi, kaya naman nagawang yung long term, nagawa ng short term kasi binilisan ni upline. At sabi ko nga, ito yung negosyong mas madali pag binilisan, mas humihirap pag binagalan. Ayoko mahirapan ka, partner. Kaya huwag kang maging mabagal. At mag-e-enjoy ka talaga. Hindi mo nga mararamdamang napupuyat ka eh. Kasi, iba kapag ka nababasa mo yung 1,000, 1,000, 1,000. Diba? Pero siyempre, dapat ka pa rin magpahinga. Matulog ka din. Diba? Matulog ka din, partner. Okay? So, yun yung advantage. Kaya, nasa right track tayo. Kaya, kung naglista ka man ng short term, hindi wasting of time. Ba't ko ililista ko pa? Hindi ko naman makukuha. Makukuha nga. Ilista mo na. Diba? Yung iba nga, nagpipicture pa, nagugupit pa, dream board. Diba? At kung meron kang dream board, may dream board ka na pang 2022, pwede mo pang ilagay dun sa dream board. Idikit mo na yung cellphone na gusto mo. Kung cellphone, kasi yun yung mga maliliit na bagay na kayang-kaya talaga sa PhilTycoon, di ba? Ngayon, gusto mo yung motor, kaya din motor. Kung down payment, di down payment. Kung fully paid, kaya pa din eh. So panalo, kaya huwag mong sayangin. Ilista mo nga, partner. Kaya sa lahat ng mga partners natin dyan sa Conqueror, huwag mong hintayin hingin sa'yo ni upline yung pangarap mo. Pakita mo kay upline ang pangarap mo. Maniwala ka sa akin. May konsensya si upline, may puso si upline. Habang nakikita niya na ito talaga gusto ng upline, ng downline ko, ng kagrupo ko, tulungan ko to. Meron tong gustong makuha, may gusto tong ma-achieve. Pero yung downline o yung kagrupo na wala lang. Oh, kumusta? Ano gusto mo? Wala po. Okay lang po. Anong gagawin mo sa kanya? Di ba? Sabi nga, ask and you will receive. Knock and you will be open. Katok ka, pagbuksan ka, hingi ka, bigyan ka. Di ba? Gawin mo. Dahil totoo yun, mga partner. Okay? Ngayon, eto na. Ang pangalawa sa dapat nating tignan din ay yung strategy. Okay? Yung strategy, pag may goal ka, may short term, long term, strategy.
Itinuturo yan ni upline. Paano itinuturo ni upline? Itinuturo niya yung diskarte sa ibang tawag. Okay? Halimbawa, sinabi niya, bagamat wala na, no? Wala na yung pagka-starter mo, mag-upgrade ka kaagad, wala na yun, given eh. So talaga magte-13 pairs ka bago ka upgrade. Tapos mag-39 pairs bago mag-add head. Yun talaga eh, given na. Di ba? So ano ibig kong sabihin, mga partner? Ang ibig kong sabihin, mga partner, ang gagawin natin ganito. Wala namang problema yung 13 pairs. Bilisan mo nga kasi. Huwag mong gawing 13 pairs araw-araw isa. Di 13 days yun. Pwede ka namang magdala-dalawa eh. Pwede ka nga magtatlo-tatlo, flash out eh. Ilang araw lang yung 13? Sa tatlo-tatlo, 4 lang eh. O 4 o 5. Hindi, ano ba? O tama, 5. 5. O 5. 5 tatlo. Diba? Pero hindi na makaka-count kasi mag-upgrade ka na kaagad eh. Diba? So 5 araw lang pwede ka nang makapag-upgrade. So bakit mo tatagal lang maging 13 days? Diba? Ngayon, eto na. Di nakapag-upgrade ka na. Ngayon, di ba sabi 39 pairs pwede mag-add head. Ba't mo hintayin yung isa-isa rin isang araw? Isang buwan mahigit? 39 days bago ka makapag-renew at mag-add head? Yung 9 pairs per day, 5 araw lang din yun. Di ba? 5 araw lang din, pwede ka nang apat nga lang yata, 4 lang. Na araw, pwede ka na mag-upgrade, 9 pairs per day. O mag-add head. So, ibig sabihin, possible. Ang labanan talaga dito, bilisan mo. Strategy yan. Kaya si Upline Joanna, huwag ka magulat, 3 months lang may sasakyan. Kasi nga, binilisan niya. Pero bakit tayo may kilala dito sa PhilTycoon, 6 months bago nagkasasakyan? Bakit siya, ilang buwan lang, nag-Millionaires Club na? Ba't yung iba, nauna pang sumali sa kanya, kailan lang nag-Millionaires Club? Kasi, binilisan nga niya. Di ba? So partner, kaya ito suggestion ko sa iyo. Yung goal mo, short man yan o long, walang problema, pwedeng maging short lahat yan. Ang mahalaga lang, makinig ka ng strategy. Kanino ka makikinig? Doon sa nakagawa. Okay? Saan nakagawa? Nakagawa sa PhilTycoon, hindi yung nakagawa sa ibang kumpanya. Iba marketing plan nun, iba latagan dun. Makinig ka kay upline o kung sino man na talagang nalaman mo ba, partner, nag-100,000 ka na pala. Ilang week ka na, ilang months ka na? 2 months, 3 months. O gusto mo pala yung 100,000 within 3 months o 2 months, tanungin mo siya, ano ginawa mong strategy? So may matututunan ka dun. Di ba? So kailangan, teamwork tayo. Kita mo tong puzzle. Pwede mo naman buuin yan mag-isa. Pero bakit meron siyang mga kasama? Okay? Tandaan natin ang networking, team effort. Kahit gaano ka kagaling, hindi mo to dapat ginagawang mag-isa. Huwag mong ipilit gawin tong mag-isa. Gusto mong makuha yung short-term goal mo, gawin mo as a team. Gusto mong makuha yung long-term goal mo, gawin mo as a team. Ngayon, maging team player ka. Team player, hindi laging team leader. Team leader, ikaw gawin mo. Hindi. Team player, minsan ikaw yung uutusan, minsan ikaw yung makikibagay. Ganun yan. Walang boss sa atin eh. Kahit si upline, hindi boss ka, lalong hindi ka boss. Diba? So, tulong-tulong tayo. Maniwala ka. Hindi ko kasi alam kung ano yung goal mo talaga eh. Pero kung nalista mo na yung goal mo at kanina nilista mo, short o long term, gamitan pa natin ng strategy, paspasan natin, maniwala ka, joy to the world ang December mo. Makukuha natin talaga yan. Garantisado yan mga partner. Garantisado yan. Okay? Pansinin nyo yung isang laro. Sino rito marunong mag-chess? Pwedeng i-type nyo nga, yes, marunong ako. Pero ba ritong nag-chess? Alam mo lang yata, mahjong eh. Mahjong? Hindi ako marunong mag-mahjong. Sino? Meron ba nag-chess dito? Dama. Kaso nga chess to eh, no?
Alam mo, yung chess kasi, walang sumagot. Okay lang. Yun, meron na. Ako. Okay, congrats. Oh. Marunong mag-chess. So, hindi natin pinag-uusapan kung grandmaster ka o ikaw ay sanay o magaling. Alam mo, nung ako kabataan ko, walang yabang to yung sinungaling dinadala sa apoy. Pinipilahan ako. Bakit? Kada laro, pagtalo, next. Laro, talo siya, next. Pinipilahan ako, palit-tat sila. Noon yun, pero ngayon di na. Kasi habang tumatagal pala, yung mga move din, parang nagagamay mo yung mga atake, nagagamay mo na. Basa mo lahat. Di ba? Kaya minsan may mga strategy, pa-sacrifice ka, papakain mo yung ganito, bandang huli, gulat siya. O maatake na lahat yung mga opisyal mo. Di ba? So, ganun din. Ganun kahalaga. At tandaan natin, gusto mo talagang maipanalo ang pangarap mo? Gaya ng chess, may sacrifice. May sacrifice. Walang chess. Halimbawa, naglaro ka ng chess. Walang naglaro ng chess na walang nakain na pyesa. Lahat meron. Pwedeng nakain yung reyna, pwedeng nakain yung kabayo, yung tore, yung pawn. Wag lang yung hari kasi mate ka, talo ka pag na yung hari yung nadali, di ba? Pero kung talagang mahusay ka talaga, may sacrifice talaga para makuha mo yung gusto mo. Gusto mo manalo, may sacrifice. Gayon din, gusto mo makuha yung goal mo, kailangan tanggapin mo, may sacrifice. Walang short-term goal na nakuha na walang sacrifice. Halimbawa, yung panonood mo ng TV, wala kang ginawa kundi mag-scroll ng Facebook, like ka ng like, wala nang kinalaman sa negosyo mo. Bawas ka dun. Wala namang kinalaman yung mga ginagawa mo na eh. Walang problema yung Facebook, may kinalaman sa marketing na ginagawa mo. Di ba? Pero yung asin totally, nood ka lang ng nood ng TV, pasyal ka lang ng pasyal, inuubos mo yung oras mo, yung lakas mo, yung pera mo. Kumbaga, ito ang gusto mong mangyari, pero iba dun sa gusto mo yung ginagawa mo. So, yung lahat ng hindi at walang kinalaman sa pangarap mo o sa goal mo, i-sacrifice mo lahat yon, partner. Konting tiis lang. Sabi nga nila, 2 to 5 years lang na sakripisyo. Pero ang good news sa PhilTycon, 1 to 2 years lang siguro. 1 to 2 years lang. Di ba? Yung talagang pukpukang sakripisyo na halos si Coach Joanna, sabi nga wala pa akong tulog, yung mga ganon. Di ba? Bakit? Kasi gabi siya lalong rumaratot ng mga kausap eh. Samantalang yung mga maliliit, yung walang cheque, tulog eh. Naghihilik pa eh. May pangarap yun. Gusto ko maging sana all. Maging gaya ko ni Coach Joanna, may kotse na, 2 million ang kita, naghihilik ka pa. Yung may 2 million na, nagchat-chat pa eh. Ikaw naman, nanonood na Netflix eh. Di ba? May sinusubaybayan ka pa eh. Bagamat minsan kailangan talaga yun, pamparelax. Di ba? Pero wag ka munang mag-relax ngayon. Sacrifice muna, parang strategy ng chess. Akala mo, patalo ka, pero wag ka. May bawi yun. May bawi yun, mga partner. Di ba? Kasi, kaya bakit nga ba may goal setting? Nag-goal setting naman ako. Ba't di ko nakukuha? Hindi ka kasi nagsasacrifice. Yun talaga dahilan. Walang mali sa goal setting mo. Nilista mo, gawa ka pa ng dream board, pinastel mo pa, dinasalan mo pa. Kasi lahat na, ipinanalangin mo, pinabasbasan mo kay Father, lahat. Tapos, hindi ka naman nag-sacrifice, so wala talaga. Kailangan talagang gawin natin ito, mga partner. Okay? Ngayon, pag may strategy, may sacrifice, may process. Ang process natin, kumbaga, yun yung step by step. Binigyan ka na ng conqueror, ng kasunod. Gaya nga ng sinabi ko, ba't ba ako nag-team conqueror? Hindi lang ako nag-PhilTycon, mga partner, nag-team conqueror ako. Kasi nung ako, papasok na sa PhilTycon, lahat naman pwede kong salihan. Meron nga dun eh. Meron akong nakita dun eh. Matagal ko nang kakilala. As in, talagang kaibigan ko din. Yun nga lang, hindi ko alam kung may sistema siya eh. Wala akong alam. Pero alam ko, yung Team Conqueror may sistema eh. May process na mangyayari. May step by step na gagawin.
Bagamat ako, naisip ko, alam ko naman yun eh. May knowledge naman ako dun. Pero hindi ko tinignan lang yung sarili ko. Ang tinignan ko, yung grupo ko. At yung mga bagong sasali. Ang good news sa Team Conqueror, merong, sabi nga, dadaan ka sa proseso. Dadaan ka sa proseso. May proseso ang Team Conqueror. May dadaan ng proseso. Kaya napakaswerte natin eh. Yun nga lang, kahit ipaskil ng ipaskil, talaga namang si Coach Joyce, talaga namang halos araw-araw na lang, siya na nga yung nag-OM nag-MC. Hello, baka meron namang gusto mag-OM, talaga namang wala yata. Di ba? So siguro sa mga susunod, pag-uusapan na yun. Di ba? Gasgas na si kanina nga, pinakilala niya yung sarili niya. Let's all welcome. Sarili ko. Di ba? Parang ganun nangyayari, no? Pero ang punto, ito lang, sabi nga, ito yung team na organisado. Totoo naman, walang yabang. Hanap ka ng ibang team. Magaling din yung apply nila, kumikita rin, Millionaires Club din. Pero siya lang halos ang may direksyon at yung mga may alam na. Pero yung mga baguhan, kamot ulo, what next? Pero tayo, mayroong strategy at may process. Di ba? Sabi nila, bago kayo maman, dadaan ka sa proseso. Mga partner, ito yung proseso. Atinan mo yung proseso. Pag training, attend ka, hindi pwede yung guest. Member lang. Attend ka. Ikaw at yung grupo mo. Lahat ng nagiging new member, paatinin mo. May kinalaman yan sa goal mo. Short term man yan o long term. May kinalaman yan, meron niyang impact. Ako magsabi sa inyo, yun ang katwiran ko. Kaya ako talaga, kinakampaign ko yan sa grupo. Ngayon, ayaw nila akong pakinggan, nasa kanila, basta ako kakampaign ko. Pero ang kaibahan ko, pag sinabi kong umattend kayo, attend kasi ko. Kung ayaw mong umattend, bahala ka, leader ka ba? Kung leader ka, magaling ka lang magsalita, pero ewan ko kung leader ka. Yun ang katwiran ko. Di ba? Pero kung ako, hindi ko sinabing leader ako. Pero papakita ko, leader ako. Kasi yung sinasabi ko, gagawin ko. Di ba? Mga partner, hindi ako galit. Nagpapaliwanag lang ako. Nanggigigil ako eh. Nanggigigil talaga ako. Bakit? Kasi sana all maging gaya ni Upline. Sana kumita 2 milyon. Training nga, hindi mo maatinan. Grupo mo, hindi mo inaasikaso. Parang sinasabi mo, nag-member na siya. Pansinin mo to ha. Bago siya mag-member, niligawan mo ng katakot-takot. Inoperan mo ng maraming bagay. Nung mag-member na babay, ano yun? Di ba? Kailangan, kumbaga sa kasintahan, nung nililigawan mo, ang bait mo, nung sagutin ka, mas mabait ka. Pinakasalang ka pa, mas mabait ka. Kasal na kayo eh. Hindi nung nililigawan mo, ang sweet-sweet mo. Nung kayo na, bahala ka sa buhay mo. Walang ganun. Di ba? Bagamat minsan meron yata talagang ganun yung pag tumatawid noon eh, talagang hindi makabasag pinggan eh. Sasakay ng jeep, hahawakan ng kamay, bababa, kakargahin pa. Nung mag-asawa na, umakyat ka sa jeep, bumaba ka kaya. Di ba? Ito lang. Siguro, hindi naman sweetness na yung upline mo, hawakan mo, bibubuhatin mo. Hindi ganun. Downline mo, maya, pagselosan ka, may asawa pala yan. Ang sinasabi ko, yung pag-aasikaso, pag-care. At kung talagang nag-care ka kay downline sa grupo mo, paatinin mo sa proseso. May kinalaman yan sa short-term at long-term goal. Maniwala ka sa akin, partner. Maniwala ka sa akin. Ngayon, kung ayaw mo sa akin makinig, sige, anong proseso ang naiisip mo? May strategy ka. Sige na nga, ang galing mo. Step by step. Ano yung step? Sige, ano yung step? Ano yung step? Ano ka, mag-flyerings? Walang flyerings ngayon. Manghalimaw ka. Ano mga halimaw? Online tayo. Dalin mo sa Zoom, dalin mo sa ganitong presentation. Sanayin mo sila. Maniwala ka mga partner, maraming naiwan sa networking yung ayaw mag-adapt ng situation. Meron akong kakilalang ganyan, partner, ratrat na tayo. Partner, sanay ako ng face-to-face. Maniwala ka, wala ka naman sa probinsya. Sa probinsya, maluwag na eh. Tao-tao sila rin, bahay-bahay eh. Pero tayo, wag muna. Wag muna. At ako, mas marami kang magagawa pag online. Pag na-master mo online, mas panalo ka. Okay? So, gamitin natin to. Proseso. Ngayon, eto na. Yun, may pirma ko pa yan. Nailagay ko. No?
Ang pangit ng pirma ko dyan dahil hindi malinaw. Ito lang, partner. Upline ka ba? Upline ka ba, partner? Binabantayan mo ba yung downline mo na gumagawa niyan? O ikaw yung gumagawa pero uma-attend siya niyan? Sabi ni upline Joanna, congrats sa unang 10. Kalain mong sa dami natin, 10 pa lang ang nagpasa. Ano yan? Last month lang ba sila sumali? Hindi naman, di ba? Bagamat ako, aminado ko, meron ng mga tapos sa akin, hindi ko lang talaga naipasa pa. Cargo ko yun as upline. Pero ito malungkot. Wala ka naman kasi talagang ibibigay kay Ma'am Joanna eh. Wala ka ipe-present, ma'am. Ito po yung upline, ito po yung mga tapos na. Di ba? Halimbawa, sa Conqueros, ang alam ko, may 10 na yung tapos. So, sabay-sabay kong ibapasa yun. Kasi, bagamat di ko alam kung merong gagawin si upline Joanna na sa first 10, meron siyang bonus. Walang sinabi kasi. No? Di ba? Swerte na yung first 10. Palakpakan natin yung first 10. Sa inyo, lalo na yung mga upline, yung mga leader, no? Talagang ibig sabihin, inasikaso nyo. At ito, ako sinasabi ko talaga to. Ako nga, naging speaker na, magpapasa pa eh. Hindi ba parang ano naman yun? Parang pwede nang wala, given na yun. Hindi. Kami nga magpapasa pa. Si Coach Joyce nagpasa. Si Coach Danilo nagpasa. Kaya yung iba magpapasa din eh. Siguro hindi lang magpapasa si Coach Joanna. At kung yan magpapasa, matagal nang tapos yan. Siguro ganyan nakakapal yung kanyang Eagles Club card. Puro puno. Sa dami ng direct niya sa mga pag-attend sa mga training at mga business preview. Diba? So ang punto, proseso. Kasama po ito sa proseso. Kumbaga sa biyahe papuntang short term o long term, yun yung step, yun yung hakbang papunta dun. Pag wala at wala yan, maniwala ka, walang direksyon yung downline mo o yung grupo mo. Hindi yun, nag-ano naman sila, uma-attend naman, di lang kami gumagawa niyan. Yun na nga problema. Hindi ka nakikinig sa sistema. Learn the system, apply the system, and the system will run your business. Pero anong nangyari, hindi mo na ginagawa. Okay? Kaya ito, challenge to. Talagang, ito pakinggan nyo ako mga partner. Pansinin nyo, merong 5 week ng 5 fingers, 3. 3 ng marketing plan in-depth training, 3 ng new distributor orientation, 3 health forum, at 3 special training. Ibig sabihin yung 3, may 3 weeks. Kailan ba ang awarding? Ang awarding ay first week ng December. Kahit pa second week, pero magdi-decide ang ating upline, November ang tapos. Kung November ang tapos, so dapat pala first week ng November, lahat ng bagong sali may chance pang makatapos. Pero yung mga sumali ng third week, paano niya pupunuin yan? Sige nga, paano pupunuin niya yung 3 weeks sa 1 week to go? So ibig sabihin, sa next batch na sila, kung merong next batch. Kasi tinitignan ko, yung awarding natin, recognition, may yearly, pero merong mga special recognition ng, hindi na event yun, baka may quarterly. Maaaring may quarterly, kasi ito ang sakit ng Pinoy. Pagka-annual ang recognition, sa dulo lahat maghahabol. Ngayon, tayo given sa dulo lahat, kasi nga, dineclare lang to halos last quarter na lang. Kaya ngayon lang natin lahat ginagawa. Paano yung bagong sali ng December? So, hindi na ba sila gagawa nitong Eagles Club? Gagawa sila. Kaya malaki ang possibility na meron tayong simple recognition ng quarterly. Malamang, tingin ko lang. Hindi naman yung top 10, maaari. Depende yan kay apply. Tinitingnan ko lang na ganun. Okay? So, ang punto, mga partner, seryosohin natin to. Kung ikaw as upline, maliit na bagay na ito, pero sa mga bagong sali, malaking bagay ito. At ito, mga partner, kinausap ko yung grupo ko, nag-meeting kami. Sabi ko sa kanila, ang networking, marketing, pero ang pinakamagandang paraan, attraction marketing. Ma-attract ang tao. Paano ma-attract? Malaking cheque, pwede. May kotse, may bahay, pwede. Kaya si upline Joanna,
nilalapitan na lang ng sumasali. Hindi na siya yung parang, bagamat may chinachat pa din siya, pero mas marami. How, nagtatanong na lang sa kanya. Paano po nangyari? Di ba? Pero tayo, wala pa tayo ng gaya ng sa kanya. Pero may paraan para magkaroon ka ng attraction sa tao. Para kang magnet. Paano mo nakuha yan? Ano yung Eagles Club? Paano ka naging Eagles Club? Ba okay, congrats ha, Eagles Club ka pala, member ka pala ng Eagles Club. So malay ba nila kung ano yun? Di mo naman pinaliwanag kung ano. Pero isang bagay, kung ako ako'y in-invite mo, at nalaman ko, nabigyan ka ng recognition, alam mo, ang tingin ko sa'yo, ang tingin ko lang sa'yo ito, magaling ka. At dahil magaling ka, maaring kinukumbinsi mo ako, pero ang totoo, hindi mo na ako kailangang kumbinsihin. Alam mo, gusto kong sabihin sa'yo ito eh. Ang gusto kong sabihin sa'yo, pwede bang sumali sa'yo? Kasi, nakatanggap ka pala ng recognition. Diba? So, ibig sabihin, kung yun noon, parang hirap na hirap kang mag-encourage ng tao na sumali, sa pagkakataong ito, yung tao mismo magsabi, mukhang maganda yung business mo. May nakuha ka palang recognition. Nakita ko, pinost dun sa, ano ba yun? Group nyo ba yun? Nakita ko, pangalan mo dun ba? Congrats. Alam mo, yung mga simpleng pagbating yun, ang totoo, paghanga yun. At pag humanga sila sa'yo, hindi ganun kahirap na ma-encourage mo sila na pare, samahan mo ako. Maganda to. Ako nga, nagawa ko ito. Kung nagawa ko, kaya mo. Ano ba yung nagawa mo? Eagles Club. Nakalimang direct. At ito pa isang bagay. Alam mo kung lahat ng grupo mo may 5 direct, lahat yan kumikita. Lahat yan kumikita. At kung lahat ng mga downline niya may 5 direct, lahat yun, ibig sabihin, kikita ka tuloy-tuloy. Diba? Kaya ang sabi ko nga, ito ang sabi ko sa grupo ko. Ito bantayan nyo mga partner. Sa darating na event, kung ikaw ay Eagle Club member, dapat ito lang. May isa kang left at meron kang isang right na member ng Eagle Club. At kung itong left and right mo, ganun din ang mindset. Sa recognition, meron akong isang left, meron akong isang right na Eagles Club member. Maniwala ka. Ilan na yung direct nun? 5-5, 5-5, 5-5. At yun, alam mo mangyayari nun? Hindi naman matatapos sa December yan dahil magtutuloy-tuloy yan eh. Tuloy-tuloy, may 5-5 direct yun. Flash out ka, pero wag ka. Ibig sabihin, kumikita ka at kumikita sila. Makukuha mo ang short-term goal, makukuha mo ang long-term goal. At hindi lang tayo puro goal setting, goal getting. Meron tayong strategy at meron tayong proseso at binabantayan ng mga upline. Pasalamat tayo at may ganito tayong pag-uusap. At totoong hindi lang pag-uusap, ganito talaga yung ating pagbabantay para talagang mangyari. Yung achievement, mga small achievement na kailangan natin. Okay? So mga partner, tulong-tulong tayo. At yung training, yan nga, nabanggit na ni upline, kung merong training, may business preview. At sinisikap nga niya ang business preview, siya na nga mismo nagsasalita o siya pa yung nagpo-closing. No, swerte natin at nabibigyan tayo ng ganung panahon. At yung training, hindi naman kami lagi ang nagdi-discuss dito, maraming mga leader na pwedeng mag-training. At yung training na papanahon, pwedeng para sa'yo na ulit na lang, pero sa mga bago mong downline, malaking bagay ito sa kanila. Kaya, proseso ito. Lahat na sinasabi ko, meron kang goal. Diba? Sabi ko kanina, meron kang goal. Ito yung goal. So, kung meron kang goal, dapat meron kang S. S plus P. Yung S at saka P, strategy plus process. Kung meron kang goal, meron kang strategy at process. Ito, nasa process tayo. Step na ginagawa. Attend ng training, attend ng business review. Okay? Attend tayo niyan, mga partner. Minsan, si upline, minsan si Coach Joyce, minsan si Alex, minsan ako, minsan sila, marami. Di ba? Marami at naghahanap kami ng mga bago pa. Mga partner, gising. Lagi ko, ito, tip ko sa inyo. Member na naman kayo, no? Ito, tip ko sa inyo. Pagka ikaw nag-i-speaker, hindi naman nila aalamin kung malaki na cheque mo eh. Ang alam lang nila, magandang maging upline to kasi marunong ito magpatakbo ng negosyo. Naipapaliwanag nga niya eh. Malamang kaya niya itong kumbaga, paandarin yung negosyo.
Meron siyang sasakyan, kaya niyang paandarin. Kaya magandang ito ay maging upline to. Kaya yung pagkakataon na yun, huwag mong sayangin. Hindi kami palagi ang magsasalita. Kaya bukas makalawa, pwedeng ikaw mismo, halimbawa, open for apply kayo kay upline na maging speaker. Okay, no? So, pero siyempre, pag nag-apply ka, dapat medyo mo naman. Ako, hindi ko sinabing mahusay ako magpaliwanag, pero sinisikap ko na lang na Sabi nga, kung hindi ko na mamadaan sa paliwanag ng detalyado, daanin ko na lang sa tumbling-tumbling. Tumbling-tumbling ko na lang dadaanin para at least makita nila ba okay tumbling. Di ba? So, ganun po yan. Proseso, strategy. Okay? Ngayon, pagka ginawa na yung strategy, yung proseso, pag lagi nang ginagawa, uma-attend ka, uma-attend downline mo. Meron silang Eagles Club na card, meron silang Eagles Club card, ginagawa, uma-attend. Nagiging habit na yun. Okay? Kaya merong habit para maging successful. At meron ding habit para hindi ka maging successful. Yung sinabi kong umattend ka ng training, umattend ka ng business preview, at ito pala, attention. Yung pag-attend ng business preview, baka pwede namang ganito. Magdala ka ng guest. Attend ka ng attend. Lahat na lang inattenan mo. Lalo na pag business preview, ang target natin, makapagdala ng guest. Hindi lang ikaw yung a-attend. Diba? Dala ka ng guest. Ang dami pang tao. Bago pa lang ang PhilTycoon, hindi pa nila to alam. Invite. At pag ginawa mong habit yan, tuloy-tuloy. Okay? Ngayon yung habit sa pag-aaral, meron 3 bagay para talagang yung makahiligan mong laging ginagawa, hanggang maging ugali mo na ikaw na yun. Una, kailangan mo ng may magpupush sa'yo. Kaya pag-aralan mo yung kasama mo. Pag yung lagi mong kasama, yung pa yung tagapigil sa'yo. Halimbawa, gusto mong masanay gumising ng maaga, maging habit mo yung pagising ng maaga. So dapat yung kasama mo, hindi ka pinupuyat ng pinupuyat. Kasi pag pupuyatin ka ng pupuyatin, hindi ka gigising ng maaga. So hindi siya yung tamang tao na taga-push sa'yo. Gusto mong magkaroon ng magandang habit, hanapin mo yung pwedeng mag-push sa'yo o yung magdala sa'yo. Okay? Kadalasan, upline yan. Ngayon, kung may downline ka ba, mahusay, no? Downline na talagang pinupush ka pa. Upline, hataw tayo, upline. Invite tayo, ha? Upline, attend tayong training. Yung downline mo na nagsasabi, attend tayong training, okay lang. May taga-push. Hanapin mo yung tamang tao para yung habit matuloy-tuloy. Alam mo yung habit sa ibang tawag, parang lagi nang ginagawa. Sa iba, ang tawag na dun. Kumbaga sa masamang bagay, naging bisyo na. Pag sa negative side yung habit, naging bisyo. Diba? Bakit naging bisyo? Kasi nga, merong bad influence na nag-push siya yung nag-push, na gawin mo to, laklak tayo, inom tayo, ay puro na lang happenings. Bandang uli, hindi ka na nakahataw kasi nga, may nag-push sa'yo o may taga-bit-bit sa'yo. So, gusto mong magkaroon ng good habit, hanapin mo yung tamang tao na magpupush sa'yo. Okay? Kasi, kailangan din na yung taga-push mo o yung kumbaga nagti-trigger sa'yo, 2 bagay lang yan eh. Yung parang kumalabit sa'yo, yung kalabit sa'yo, nag-push sa'yo para mag-fail o nag-push sa'yo para maging pasado. Kaya may 2 tao na pwedeng mangyari. Taga-tulak sa'yo sa pagkabigo o magtulak sa'yo para maging pasado ka o maging maganda ang outcome ng negosyo natin. Kaya gusto mo talagang makuha yung short-term goal mo? Sino yung lagi mong kasama? Sino yung lagi mong kausap? Sino yung laging nakaka-impluwensya sa'yo? Hindi ko sinabing masamang tao sila. Pero kahit cellphone lang ang goal mo, kung ang lagi mong kasama sinasabi sa yung wag mo munang intindihin yan,
Saka na lang yan, may panahon para dyan, invite, negosyo. Bata ka pa, saka na yan, pag iniidad ka na. Pag yan ang kasama mo, yan yung pusher para mag-fail ka. Yung push button niya, fail. Yung push button niya, fail. Tinatapik ka, huwag mo na yan, saka na yan, relax muna tayo. Kaya hindi mo nakukuha yung short-term goal mo. At kung yung short-term goal mo, hindi mo nakuha, ako magsabi sa'yo, mas malabong makuha mo yung long-term. Pero kung yung friend mo, kung ikaw at tapikin, parang push button, no? Pare, tayo na, halika na, attend na ng training. Anong mangyayari? Makukuha mo yung short-term goal mo at yung long-term mo. Bilisan natin, ang bagal mo naman, tayo na. Maniwala ka, hanapin mo yun at piliin mo yun. Hindi ko sinabing awayin mo yung taga-tapik ng sablay. Ang sinasabi ko, lapitan mo at kaibiganin mo yung taga-kalabit sa'yo para magtagumpay ka. Okay? At ako magsabi, malamang-lamang, isa doon yung apply mo. Kaya huwag mong awayin yung apply mo. Hindi siya pahirap, hindi kanya pinapahirapan. Mag-invite kayo, attend time training. Sinasabi niya lang at pinupush ka niya lang sa dapat mong maging tamang habit para makuha mo yung success na gusto mo. Yung long-term at yung short-term goal. Okay? At lang lalong mahalaga kasi pag tinuloy-tuloy mo yan, magiging routine yan. Kaya routine matters. Sa success, daily routine matters. May malaking kinalaman yan sa tagumpay mo. Okay? Inuulit ko. Kung yung magulang mo, kung yung asawa mo, kung yung girlfriend mo o yung boyfriend mo, sa halip na itulak ka para sa tagumpay, parang sinasabi, dito ka na lang muna sa bahay, samahan mo na lang muna ako rito, saka na yan, masisira ang daily routine. Masisira ang good habit. Okay? Kaya, aglagaan natin yung tamang tao para i-push tayo. At ito, pwede mong sabihin to. Gusto mo talaga magbago buhay mo, makuha mo pangarap mo? Makiusap pa kay upline. Pwede ba bulabugin mo ako? Minsan kasi may panahon akong tamad eh. May panahon akong moody ako eh. Baka pwede ba, kung kailangan, sampal-sampalin mo ako. Sige, payag ako, upline. Buhusan mo kaya ang tubig. Kung gusto mo talagang mabago buhay mo, kahit sa ganung bagay, parang literal, tinapik ka talaga, uy, umayos ka nga. Kasi sa iba, nagdaramdam, di ba, pag nasabihan ka. Pero ito, ikaw na mismo nakiusap. Kasi gusto ko na talagang umahon sa hirap. Gusto ko na talagang makuha pangarap ko eh. Maawa ka naman sa pamilya ko. Kaya ko naman eh. Alam ko, kaya ko eh. Yun nga lang, wala talagang nag-push sa akin ng todo eh. Kasi ang babait ng ibang upline ko, pinabayaan ako eh. Paano pinabayaan? Malaki na raw ako eh. Alam ko na raw ginagawa ko eh. Alam ko nga ginagawa ko, yun tuloy. Hindi ko nakuha-kuha pangarap ko. Dami ko nang masok na company. Walang nangyari. Pero ito, nakita ko, piltay ko, potential eh. Nasa tamang team, maganda yung proseso, maganda mga strategy. Pero kailangan ko ng taga-push para maganda yung habit ko. Okay? Kasi po, ang pangatlo po dito, para makuha natin yung goal natin, kung merong goal, merong strategy and process, yung pangtatlo, habit. Yung tamang habit natin. Okay? Kailangan bantayan natin yan mga partner. At syempre, pag nangyari yan, makukuha natin yung gusto natin. Okay? Ano ba yung gusto natin? Alam mo, may event ang company. Hindi ko sinasabing negative tayo mag-isip, pero kung talagang hindi ka makakaabot dun sa bibigyang parangal ng company, ang good news, ang ating upline nagbigay ng recognition na may kinalaman para maabot mo yung big recognition. Okay? Pasalamat tayo. Ang totoo, dapat ang company gumagawa yan, pero yung upline natin, ginawa yan. Sabi ko nga, nung nag-usap kami, sabi ko talaga sa kanya yan, upline, magastos yan. Magastos yan, upline, nakala mo, ganun-ganun lang yan. Habang dumadami, bibigyan mo recognition, kahit paplaki-plaki lang yan, o mga certificate, magastos yan, upline. Pero sabi niya, okay na. Diba? So, hindi dahil gagastusan, hindi. Yung achievement na makukuha mo. Kaya yung process, diba? Gawin natin yun. Yung daily routine na dapat, yung tamang routine para maging habit. At ito na ang kasunod.
Kasi pag naging habit mo na, kadalasan, yun na yung nagiging paniniwala mo. Ibig sabihin yun na paniniwala mo, ito yan. Bakit may tinatawag na yung, sabi nga, yung lumaki ka sa ganung prinsipyo, sa ganung pag-iisip, mindset? Kasi nga, yun yung habit ng magulang mo, yun yung habit ng nasa paligid mo, yun yung prinsipyo nila. Ganun sila magsalita, ganun sila mag-isip, ganun sila mag-decide. At dahil ganun sila, bandang uli, nasa paligid ka na ganun, ganun ka na din. Ganun ka na din. Diba? At nangyayari talaga yan. Ngayon, kaya nga sinabi ko kanina, piliin mo yung tamang magpupush sa'yo. Kasi para mabago yung daily routine mo, para maging mabago yung iyong habit. Kasi pag nabago na yan, yan yung magiging bago mong belief. Diba? At tandaan natin, yung paniniwala natin, may malaking kinalaman yan sa pag-abot ng ating goal. Okay? Short term man yan, maliit man yan o malaki, pero ang tanong, naniniwala ka bang makukuha mo? Ang problema nga, yung kasama mo, ang sabi, hindi mo makukuha yan. Mahirap yan. Pero kung meron kang kasama na ang sabi sa'yo, kaya mo yan, pagtutulungan natin yan, so samahan mo yung mga taong yun. Good news, sa Team Conqueror, di ka pabayaan, di ka iwanan. Tutulungan ka, tuturuan ka. Okay? Kaya, alam nyo yung mga kagrupo nyo, lalo na yung mga downline yung walang ginawa, kung di mag-complain, hindi naman ako kumikita rito, sayang lang pera ko. Kung umatin sila ng training, makikita nila. Walang diferensya ang PhilTycoon, walang problema ang Team Conqueror. Kahit ikaw bilang upline, wala ka naman talagang problema eh. Kaso nga lang, hindi sila umaatin ng training. Hindi nga nila naririnig to eh. Pero ikaw na narinig mo ngayon, yung kaalaman mo, yung knowledge, dalawang bagay yan. Yun yung paniniwala mo o yun yung katotohanan. Yung katotohanan, yun yung truth. Minsan, ang tawag doon, reality. Okay? Yung reality mo ngayon, minsan, hindi yan yung pangarap mo. Dahil ang reality mo ngayon, baong ka sa utang, hirap ka sa buhay. Hindi yan yung goal mo. Hindi yan yung goal mo. Kaya dapat, minsan, yung belief mo, nayayaman ka, dadaigin niya yung katotohanan. Dapat kainin niya yung katotohanan, hindi ka yayaman, mahirap ka lang, wala kang pinag-aralan. Diba? Kailangan manaig yung belief. Walang problema kung mayaman ka na, ang katotohanan, sagana ka na, ikaw ay top earner na, kumikita ka na ng milyon, maniwala ka na lang dun. Pero maniwala ka, kahit milyonarya na, si Upline Joanna, may goal pa rin yan, bilyonaryo na gusto niyan. Kaya yung truth niya, hindi talaga laging mag-aakma yung belief niya. Yung belief, laging mas mataas yan sa truth. Tandaan natin, yung katotohanan o yung reality, laging mas mataas yung belief. Parang yung goal mo, yun yung laging mataas sa reality. Kasi kung yung goal mo eh yung reality, ba't ka pa nag-goal? Ano ba sitwasyon mo ngayon? Eto, okay lang. So yan na rin ang goal mo. Yang okay lang. Hindi ba okay na okay? Kumusta na? Okay na okay. Hindi, kumusta na? Okay lang. Ang reality mo, okay lang. Kaya ako pag may nangungumusta sa akin, kumusta ka na? Ang sagot ko lagi, okay na okay. Hindi ako sumagot kailanman ng okay lang. Kasi pag sabi ng okay lang, parang, ano yan, may hugot ka ba? Ano, malungkot ka ba? Anong okay lang? Laging, kahit medyo may problema ako. Pag may nagtanong sa akin, kumusta na? Okay na okay. Power. Kasi yun yung belief ko, dapat daigin niya yung reality ko. Kasi dadalhin ako ng belief ko. Parang ganito, noong unang panahon may pilay. Ang reality, pilay. Pero sabi, naniniwala ka bang makakalakad ka? Tinanong yung pilay. Sabi nung pilay, oo, makakalakad ako. Ano nangyari? Dinaig nung belief, yung truth. Ano nangyari doon sa pilay? Nakalakad. Di ba? Ito pa. Ano ba yung katotohanan noon? Bulag. Eh ano ba ang paniniwala niya? Naniniwala ka bang kaya kitang ipamulat? Pwede ka pang makakita? Ano sabi ng bulag? Opo, naniniwala ako makakadilat ako. Ano nangyari? Yung katotohanang bulag, eh ito ang paniniwala niya. Dinaig yung reality. Ano nangyari doon sa bulag? Eh di nakakita. Diba? Ganon din ang buhay mo ngayon. Hirap ka ba? Bang ka sa utang? As in, hirap.
Wala kang sasakyan, tagal mo na nagko-commute, gusto mong magbago buhay mo. Ano dapat manaig? Dapat manaig para makuha mo yung goal, yung belief. Huwag lagi yung truth. Bagamat may kasabihan sa Bible, the truth shall set you free. Dahil dapat ito, aminin mo yung sitwasyon mo. Aminin mo yung sitwasyon mo para makarating ka sa gusto mo. Parang ganito. Alam mo, halimbawa meron kang yung Waze, yung Google Map. Dapat malinaw kung nasaan ka para makarating ka kung saan ka pupunta. Parang ganito. Pag tinanong mo ako, ganito, tinatanong mo ako. Friend, paano ba pumunta sa Mandaluyong? Okay, ano sasabihin ko? Ito sasabihin ko, nasaan ka ba? Nasa Pasig. Ito, kung nasa Pasig ka para makapunta ka Mandaluyong, ito ang gawin mo. So, gusto kitang tulungan eh. Gusto mo palang marating yung short term mo at yung long term mo na goal. Ano ang sitwasyon mo ngayon? So, kailangan mo lang aminin yung sitwasyon mo. Pero hindi ko sasabing ikaw yan. Ano sitwasyon mo? Hirap. Baon sa utang. Pero hindi ka hirap. Hindi ka baon sa utang. Yan yung situation mo, pero hindi ikaw yan. Kaya, ang paniwalaan mo, yung pwede mong marating. Huwag yung sitwasyon mo. Huwag mong paniwalaan yung sitwasyon mo. Dapat mo lang tanggapin kung yan talaga sitwasyon mo para mag-adjust ka. Okay? Kaya, ito yun mga partner. Sa picture na yan, ang lalo kong hina-highlight yan, yung belief. Yun yung pang-apat. Una, yung goal, strategy and process. Sunod yung habits. At yung pang-apat, yung belief. Napakalaki ng impact ng paniniwala para makuha mo gusto mo. At kahit sa spiritual, ang tawag nga dyan ay faith. Di ba? Pero sa subconscious mind, ang tawag dyan program. Okay? Nakaprogram ka. Kung noon nakaprogram kang mahirap ka, hindi ka aahon dahil nakapaligid ka sa mga mahihirap, sanay sa hirap, sanay sa utang, parang kasalanan ng magkapera, baka mabulid ka sa impyerno. Ang daming paniniwalang ganun. Diba? Dahil dyan, naisip mo, baka ako mabulid sa impyerno pag ako yumaman, baka ako maging masama, maging mayabang. So, kailangan baguhin mo lahat yun. Itama mo yung program, yung mindset mo. Yung belief mo. Itama mo yun. At yun nga ay mangyayari sa pamamagitan ng sinuhin mo yung mga lagi mong kausap, yung lagi mong pinakikinggan, yung lagi mong pinanonood, dahil yan yung po-program sa'yo. Okay? Tandaan mo, kaya naging ganyan ang mindset mo kasi yan dati noon, lagi ang narinig mo. Kung yan noon, lagi ang naririnig mo, ito ang gagawin mo. Baguhin mo lahat yung narinig mo noon. Dapat bago na. Puro maganda, puro maganda. Puro positive na. Di ba? Kaya minsan yung balita, alam mo lang kung ano balita, pero walang balitang positive. Kasi good news is bad news. Yun ang prinsipyo sa journalism. Ang good news ay bad news. Bigay tayo sample. Halimbawa, headline. Isang tao kinagat ng aso. Diba? Headline din yun. Tao kinagat ng aso. Pero alam mo, may mas malupit. Ito yung malupit. Isang tao nangagat ng aso. Pag yun ang balita, headline yun. Aso. Tao nangagat ng aso. Diba? So, ganun din ang balita. Mas negative, mas catchy. Nanonood ka lagi ng balita, kaya negative. Baong ka na sa utang, hirap ka na sa buhay, nanonood ka pa nanonood ng negative. Kaya, subconsciously, na-absorb mo yung mga negative. Kaya ang buhay mo nagne-negative kahit gusto mong maging positive. So, i-attract mo yung positive. Attract mo. Pag umaattend ka ng training, pag umaattend ka lagi ng business preview, nagiging positive ka. Di ba? Pag nanonood ka lagi sa Team Maki, lalo ka nagiging positive. Kasi, sana abot ang 2,000 mo, nagiging positive ka. So, manood ka lang na manood. Di ba? Lalo kang mapapower up. At anong mangyayari? Yun nga. Hindi lang belief, magiging pananampalataya mo na talaga yun. Kumbaga, alam mo yung terminong ginagamit ng iba? Nadoktrinahan. Pag nadoktrinahan ka, talagang fully converted ka. Talagang kahit ano pa marinig mo, wala akong pakialam. Kahit ano pa sabihin nila,
Hindi ko narinig. Yayaman ako sa Philtycon. Mayaman kami dito. Makukuha namin pangarap namin dito. Kahit ano pa ibato nila. Ito na ang pangarap ko. Maaabot ko na. Ito na. Short term, ito na. Long term, ito na. Di ba? Kaya yung belief, nagiging faith. Dahil nga, laging napapasukan ng magagandang naririnig. Magagandang resulta. Kaya kung pakiramdam mo, yung resulta mo hindi pa ganun kaganda, makinig ka lang lagi ng magagandang resulta. Yung narinig mo noon, ngayon, yun na resulta mo. Impluensya ang tawag doon. Kaya nga na-impluensyahan ng tao sa mali kasi laging mali naririnig. Kung ang impluensya niya puro maganda at positive, nakakayaman, huwag kang magulat. Ilang araw mo lang ngayon, ilang buwan, mayaman ka na din. Di ba? Kaya dahil dyan, ito ang sa atin. Mapalakpak. Okay. So, ayan, malapit na tayo matapos, mga partner. Okay. Yan. So, yun. Change ng thought, change ng feeling. Baguhin talaga yan. Hindi pwedeng mag-stay yan. Gusto mo talaga makuha goal mo, hindi pwedeng nag-i-stay yung mga pangit sa loob mo para makuha mo ang gusto mo. May aayusin ka sa sarili mo. Una, sa isip mo, sa nararamdaman mo. Kung mabait ka na, magpakabait ka pa. Kung hindi ka mabait, magpakabait ka na. Kasi pinagpapala ang mababait. Di ba? Kasi, hindi tayo nag-uusap dito ng religion o ng anumang faith. Ang sinasabi ko, ibang pagpalain ang nagpapakabait. Di ba? Tandaan mo, si Satanas ay nag-offer din ng yaman, bibigay ko sa iyo lahat, tambahin mo lang ako. Kaya din magbigay ng mga maling yaman yung kalaban. Pero kung ikaw nagpakabait, bibigay sa iyo yung totoong yaman na hindi ka ibubulid sa kapahamakan. Yung yaman na dadaling ka pa sa lalong kabanalan. Diba? Kaya ayusin natin lahat, mga partner. Kung mabait ka na, magpakabait pa tayo. Kasi yung isip mo, dyan papasok ang mga magagandang bagay, mga positibo, mga magandang nararamdaman, at yun na yung bago mong paniniwala. At pag may bagong paniniwala, kumbaga may new action, new condition, kumbaga sa sasakyan, bagong tune up, kaya ready na naman umarangkada. Okay? Kumbaga talagang pagka kondisyon ka, may new result. Kung malaki na income mo, lumalaki pa. Kung maliit, lalaki nga. Di ba? So, ibig sabihin, lahat ng yan, damay-damay yan. Hindi pwedeng gusto mo lang yung goal, pero belief mo, wala pa din. Kailangan, kung ano yung goal mo, yun ang paniniwala mo. At kung ano yung belief mo, kung ano goal mo, yung habit mo, may kinalaman dun sa goal mo. Yung lagi mong ginagawa, may kinalaman dun sa gusto mo. At yung habit mo na ginagawa, may kinalaman sa pinaniniwalaan mo, sa belief mo. Kasi pag tumututol ang paniniwala mo sa ginagawa mo, plastic yun, hindi totoo. Ang nakakahawa ay yung totoong nasa puso mo. Yung totoong nararamdaman mo. Yun talaga yung tumatakbo at yun yung kukuha ng pangarap mo. Mga partner, practicein lang natin. Kinabababaw kong pilit pero lumalalim na. Sorry. Tuloy na natin. Okay. So, ito pa, ang last. Alam mo, ang pundasyon ng lahat ng ito, yung goal mo, ano nga ba talaga dahilan mo? Dun sa goal mo, sino? Diba? Ba't mo gusto yun? Saan ka kumukuha ng hugot? Kadalasan, lagi ang sagot yan, family. Kaya ako gustong makuha yun, yung long term ko kasi pamilya ko. Kaya ako gustong makuha yung short term goal ko kasi pamilya ko. Dalawang klase pamilya, merong physical na pamilya at yung spiritual mong pamilya. Yun nga yung iba, ang kanilang motivasyon, yung church. Gusto kong tumulong sa church. Okay. Yung iba naman, yung pamilya ko. Yung iba, pareho. So kadalasan, kaya ako gustong makuha yung short term at yung long term dahil may pamilya ko, physical family at spiritual family. Pag klaro yan, maniwala ka, yan yung pinakapundasyon mo. Okay? Kumbaga, parang ganito yan. Kumbaga sa drawing, parang triangle yan, pyramid.
Okay? Yung nasa ilalim niyan, yun yung why. Yan yung nagpatibay. Okay? Pero yung may goal ka, malinaw sa'yo yung goal na gusto mo, short term, long term, malinaw sa'yo yung strategy at yung process na meron tayo sa Team Conqueror at may strategy tayo, tinuturuan tayo ng todo, kaya meron pa tayong Eagles Club card. Yun nga lang, kailangan tuloy-tuloy, wag yung ginawa mo ng isang buwan, tapos ngayon wala ka na. Ako, hindi sa ano pa man, walang buhat ng bangko. Ako ay 2 months mahigit na, pa 3 months na ako pero November 12 pa ako magti 3 months. Pero tingin ko, habit ko na yung pag-attend. Tingin ko, habit ko na yung panonood ng business preview ng Five Fingers, ng lahat. So, ibig sabihin, yung habit na yun, may kinalaman yun sa goal ko kasi. Na yung ginagawa ko, sana gawin din ng grupo. Kasi may goal tayo eh. Yun ang strategy, yun yung process eh. Dapat maging habit mo yung strategy process kasi may strategy nga, may process, hindi mo nga ginagawa eh. Paminsan-minsan, hindi mo nga naging habit. Ang problema nga kasi, hindi ka kasi naniniwala. Hindi ka naman naniniwala dun sa goal mo eh. O kaya, naniniwala ka sa goal mo, pero dun sa proseso, hindi eh. Kaya, hindi mo nga pinapansin si Abdel pag sinabing umattend ka eh. Dapat naniniwala ka. At pag pinaniniwalaan mo yung lagi mong ginagawa, habit mo na yun. At tandaan mo, ginagawa mo yan lahat. Kung tinatawag mang sakripisyo yan, kung sakripisyo, walang problema, meron ka namang why eh. Yung iyong pamilya, mahal mo sila eh. Tandaan nyo, ang blessing, nandyan lang yan, pero hindi laging nandyan. Di ba? Hindi lahat nakarinig about Phil Tycoon, pero ikaw nakarinig ka. Hindi lahat nakasali, pero ikaw nakasali. May purpose yun, may dahilan yun. Walang aksidenteng bagay. Huwag nating sayangin yun, mga partner. Okay? Huwag nating sayangin. Kasi, sabi nga, tapos na October, hanggang ngayon lang, November na bukas. Pag hindi mo ako pinansin ngayon, ilang araw lang, December na, hindi mo pa rin kami papansinin, okay, January na. Wala pa rin nangyari. Pero kung may gagawin kang bago, maniwala ka sa akin. Makukuha natin mga pangarap natin. Okay? So, ngayon, yung training natin, more on parang self-realization. Ano ba talaga gusto mo? Tukuyin mo kasi, sabihin mo kay upline. Huwag mong timtimin, sabihin mo. At paniwalaan mo para yan sa pamilya mo. Diba? At sabi nga, when the why is clear, the how is easy. Wala raw madali, pero parang naging madali kasi nga malinaw sa iyo yung why. Madali ba talagang magpuyat? Madali ba talagang ma-reject? Madali ba talagang yung mga sakripisyo? Walang sakripisyong madali, pero dahil malinaw sa iyo yung dahilan mo, mahal mo sila, naging magaan. Okay, nagiging magaan yan, mga partner. Kaya nga, yan yung ilang bagay na dapat maging malinaw sa atin. Ang goal setting natin, nandyan lang. Suggestion ko, mag-New Year na, gawa ka ng dream board mo, dream list mo. Kung i-adjust mo, adjust mo. Pero sana yung adjustment mo, palaki. Huwag paliit. Yung kotse mo, naging tricycle na lang. Yung tricycle mo, naging bisikleta na lang. Di ba? Lalo na, meron ka namang next year pa eh. Kung hindi mo talaga na-hit ngayon eh. Gawa ka talaga ng malinaw mong goal. Okay? Tapos, mag-strategize tayo dyan. Pagtulungan natin yan, mga partner, Vida Conquerors, nandito ako bilang upline. At yung mga upline nyo, determinado, nandyan, Griffin, nandyan ang mga upline nyo. Usap kayo, mag-planning tayo. Kailan tayo magpa-planning? 2023? Ngayon tayo mag-planning. Ano gagawin natin sa next year? Pero bago yung next year, ano ang i-achieve natin ngayong 2021? Kung pwede, lahat tayo, member ng Eagles Club. Lahat tayo. Baka pwede naman. At kung pwede, targetin mo na. Ito, 50,000 ka. Ito, 100,000. Kasi kaya, konti na lang, abot mo na. Ipa-target mo, goal. Diba? Kaya natin. Yung iba, 500,000 o 1 million. Ako magsabi, iba ang achievement natin ngayon, mga partner. Okay? So, siguro, yun lang muna ako, mga partner. Ang mahalaga, na pagtulong-tulungan natin to. At yun nga, sa
Miyerkules, 6 o'clock, meron akong training. Yung hindi man bida team o bida conqueror, pwede rin sumali doon kung papayagan kayo ng inyong upline. Pwede kayong sumali. Dahil wala naman akong babanggitin doon na babasag sa kultura ng ibang grupo eh. Kahit sa lahat naman pwede yun eh. Di ba? Ang pag-uusapan namin doon sa Miyerkules, yung talagang uupuan namin ng mga goal namin. Yun lang yun. Okay? Ang katwiran ko din ito mga partner. Para alam ko kung sino yung tututukan ko. Kasi hindi nga niya ako kinausap eh. Tapos gusto niya, upline, help me. Paano kita tutulungan? Hindi ka naman nagpatulong. Yung umattend na nagpatulong, yun ang tututukan ko. Yun lang yung isang bagay. Okay? Sa mga Miyerkules po yun, alas 6. Yun, hiramin ko po yung Zoom sana. So yun po yun. Walang, mga isa't kalahating oras po yun. Yun yung getting started training talaga na uupuan talaga. Okay? Para makuha natin ang totoong diwa ng goal setting at goal getting. Okay? So mga partner, hanggang dito muna ako. Happy networking sa lahat. God bless. Maraming salamat. Thank you so much po for that wonderful training, Sir Ezekiel. Gusto ko lang pong sabihin sa 68 participants na natitira ngayong gabing ito. It's about time po para gisingin na natin yung ating sarili na ito na yung panahon para i-achieve po natin yung mga goals po natin. Kami na po ang nagsasabi sa inyo that PhilTycoon is a perfect company, perfect opportunity po para sa ating lahat. At sabi nga ni Coach Ezekiel kanina, may nakagawa na. At ako po, living proof na nagawa ko po yung mga dati lang nakadrawing sa dream board ko, mga dati lang nakasulat sa goals ko na isipin nyo po mula sa nagmomotor at nahahatak na yung motor, nagkaroon ng sasakyan. Mula sa nagagalit na yung may-ari ng inuupahang bahay. Muntika na nga kaming mapaalis kasi wala nang pambayad. Ngayon po ay nakabili na ng bahay. Mula sa walang-walang income, walang-walang pera, na halos pagkain, hirap pa kami bumili, gatas, diaper. Ngayon po, maganda yung weekly income ko. Ibig sabihin po, gusto ko lang pong ipaintindi at mas ma-realize po ng karamihan na nagawa ko po at marami pang ibang nakagawa. Kasi in PhilTycoon, we already have 16 millionaires at ang tansya nga po namin ay baka umabot ng 30 before the awarding. Ang dami na pong naging milyonaryo sa PhilTycoon, marami na pong nakagawa in just a short period of time. So dapat po, halos lahat sa atin, nare-realize natin at tanggap mo na sa sarili mo na kung seryoso ka talaga sa negosyong to, doon ka po patungo. So, kailangan, alam mo po talaga yung why mo, kung ba't mo ito ginagawa. At alam mo po dapat kung ano ba yung tinatarget mo talaga na goal. At dapat trabahuin mo siya kasi walang magic, walang shortcut, walang instant na pwedeng shortcut pero may proseso pa rin. Kailangan natin pagdaanan po yung proseso. Kailangan po nating paglaanan ng time. Kailangan po nating paglaanan ng effort. Ako nga po actually medyo nagigilty ako sa nakaraang 2 linggo na hindi ako makapagsalita, na hindi ako makahataw, hindi ako maka-workout kasi nga yung wisdom tooth ko kabilaan pa yan. Sobrang sakit talaga, hindi po talaga ako makapagsalita. Ngayon nga medyo makirot pa ng konti pero kaya ko na pong magsalita. Sabi ko babawi talaga ako, hahataw talaga ako. Talagang ngayon nga po may mga bagong grupo ako sa Cavite. Sabi ko mag-start na rin ako mag-centering. I-start ko ng i-workout. Parang sobrang nanghinayang po ako sa mga time na nasayang, sa mga time na hindi ko po, alam niyo po yun, hindi ko na workout. Gusto ko kasi lahat ng bagay talaga paghirapan ko. Kumbaga, ako nga po, medyo maganda-ganda na yung income. Sinusulit ko po yung bawat oras at wino-workout ko po talaga yung negosyo. How much more pa kaya yung wala pa pong malaking income, di ba? Don't get me wrong po, but it's about time para gumising po ang bawat isa sa atin. It's about time po para i-hit nyo na talaga yung goal nyo kasi meron na lang 2 buwan na titira bago mag-New Year.
Diba, 2 buwan na lang, Pasko na naman. 1 month and a half na lang, Pasko na naman. So, kailangan natin gumising for our family, for our loved ones, para sa ating sarili. At kung na-achieve ko po, maa-achieve niyo po. Alam niyo po, sobrang sarap sa pakiramdam. Hindi lang na dahil nakabili ako ng sasakyan, nakabili ako ng bahay. Higit sa lahat yung birthday ng mother ko kahapon. Siguro mga 10 times ko siyang pinapanood, paulit-ulit yung video. Kasi sa tanda ko po, first time in my life na nakabawi po ako sa mama ko. Lagi na lang ako yung tinutulungan, lagi na lang pong ako yung pinapadalhan, lagi na lang ako yung sinasakluluhan pag down na down ako sa buhay. Yung ngiti po ni mama kahapon, dun sa 54,000 na, alam niyo po yung honey cake, yung hinuhugot na gano'n. Sobrang priceless po. Ganun po pala yung feeling. Sobrang sarap sa pakiramdam na mapasaya mo yung magulang mo, yung mga mahal mo sa buhay. At ang sarap po sa feeling kasi isa po yun sa matagal ko ng goal na mapangiti ko man lang yung magulang ko. Alam niyo po, ilang beses na aksidente yung mama ko sa motor kasi nagtuturo po siya sa probinsya, nagbumotor lang. Kasi yung motor niya bulok na po. So yung money cake na yun na 54,000, dinagdagan po namin yun ng cash, pambili niya po ng bagong motor. So tuwang-tuwa po siya. At sabi ko, ganun pala yung pakiramdam. Ang sarap pala sa feeling na mapasaya mo yung magulang mo. Kasi first time ko po na mapasaya ko po ng ganun yung magulang ko. Kasi before, lagi akong sakit sa ulo. Feeling ko, lagi akong pabigat. Wala na akong naitulong. Kaya, ine-encourage ko po ang lahat, ang buong Team Conquerors, na it's never too late to set another goal in life. Kung hindi mo nagawa yung first goal mo nung nag-join ka sa Field Life, try again. Mag-set ka ulit ng goal. Mag-set ka ulit ng goal. Huwag kang hihinto. Huwag kang titigil. Bigyan mo ng time. Bigyan mo ng effort. Bumunot ka ng bumunot. Mag-invite ka na mag-invite. Maghanap ka ng maghanap. Maraming tao sa Pilipinas. Maraming tao sa buong mundo. Maraming tao sa Facebook world. Maraming tao online and offline. Kailangan mo lang hanapin po. Huwag ka lang titigil, mahahanap mo rin yung alas mo. Ipo-provide din sa'yo ni Lord yung leader na makakatulong sa'yo para mag-boom yung organization mo. Huwag ka lang hihinto, tuloy-tuloy ka lang, huwag mong tantanan yung pangarap mo hanggat hindi mo nakukuha. Maaabot at maaabot mo yan. And God bless po sa ating lahat. Good luck po and God bless sa ating malapit na yung ating awarding. Ayun nga po, nabanggit din ni Coach Ezekiel kanina. Bakit ko po yun ginawa? Ginawa ko po yun kasi hindi man po lahat sa atin, buong Team Conquerors ay ma-recognize po sa Phil Tycoon Awarding, sa company awarding. Gusto ko po kahit papano, most of you po ay ma-recognize po sa ating sariling awarding na gagawin. Kasi masarap po sa feeling na na-appreciate tayo, na-recognize tayo, di ba? Masarap po sa feeling yung meron tayong award. Kaya i-hit po natin yon kasi yun yung stepping stone para ma-achieve pa natin yung mga goals natin. Sabi ko nga po kanina, yung mga malalaking achievements, nag-uumpisa po yan sa mga small achievements na kagaya po nito. So let's continue to help one another. Uplines, let us continue to guide, educate, help, love our downlines, support them, huwag po tayo magsawa na tumulong sa iba at turuan at tulungan po ang bawat isa para maabot po yung mga pangarap natin. Kasi sa negosyo pong ito, teamwork po tayo. Ayan. Thank you so much again, Coach Ezekiel. Naway ang natutunan ng bawat isa ay i-apply po natin at nakatulong po lahat ng in-input sa ating knowledge tonight para magising po ang ating mga pangarap. Para magising po ang ating mga goals. Alam mo, kahit anong push kayo, walang ibang makakapag-push talaga sa sarili mo, kundi sarili mo lang din. You have to push yourself. Kailangan mo i-push ng gusto yung sarili mo. Kailangan mo lakihan pangarap mo. Kailangan mong panggigilan yung dreams mo para maabot mo yan. Feel mo na ba? Nakikita ka ng malaki sa Phil Tycoon. Kailangan i-feel mo yan and go for it. Thank you so much po and good night, everyone. God bless. Thank you, Conquerors. Thank you, Coach Ezekiel. Bye. Nandiyan sa lahat. Happy networking.